Isang malakas na kalabog ang gumising kay Rose. Hindi yun panaginip. Ang tunog ay totoo. At umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng kanilang maliit na bahay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sa siwang sa ilalim ng kanyang pintuan, may mga kakatwang ilaw na kumikislap, pula at asul. Paulit-ulit. Sino ang nasa labas? Pero kani-kanina lang, payapa ang lahat. Kani-kanina lang, dinadama pa niya ang magaspang ngunit maalagang kamay ng kanyang papa habang inaayos nito ang kumot sa kanyang balikat. Ang amoy ng kape sa hininga nito ay pamilyar at nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. "Matulog ka na, prinsesa ko," bulong ni Daniel Parker, ang kanyang ama. Isang halik ang marahang dumapo sa kanyang noo. "May pasok ka pa bukas." Ngumiti si Rose sa alaala. Ang sabi niya, "Good night, Papa." Pero ang nangiting iyon ay mabilis na naglaho, napalitan ng kilabot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, matatangkad at malalaki, ang nakatayo sa kanilang sala. Ang kanilang mga bota ay may bakas ng putik at tila sinisira ang malinis nilang sahig. Ang mga ilaw na pula at asul mula sa police car sa labas ay nagpapasayaw sa mga anino sa loob ng kanilang bahay. Ginagawang halimaw ang pamilyar na mga gamit. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang kanyang papa. Nakapantulog pa rin. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot na hindi pa niya kailanman nakita. "Sir Daniel Parker?" tanong ng isang pulis. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. "Ako nga po," sagot ni Daniel. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Ano po ito? Anong problema?" Hindi sumagot ang pulis. Sa halip, lumapit ito at kinuha ang mga kamay ng kanyang papa. Isang matinis na tunog ng metal ang narinig ni Rose at nakita niya ito. Ang posas, kumikinang sa ilalim ng ilaw, isinusuot sa mga kamay ng kanyang papa. Ang mga kamay na iyon, ang mga kamay na nag-aayos ng kanyang kumot, nagluluto ng kanyang almusal, at humahaplos sa kanyang buhok, ay bigla na lang nakagapos. "Hindi! Anong ginagawa ninyo?" Sigaw ni Daniel. Ngayon ay may halong gulat at galit. "Wala akong ginagawang masama. May karapatan kang manahimik," sabi ng pulis sa parehong walang emosyong boses. "Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte." Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Daniel ay napadako sa siwang ng pinto ng kwarto ni Rose. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Rose ang lahat sa mga matang yon. Ang takot, ang sakit, ang desperadong pakiusap na huwag siyang maniwala sa anumang nakikita niya. Sinubukan ng kanyang papa na ngumiti. Isang pilit na pagtatangka na sabihing magiging okay ang lahat. Pero ang nangiting iyon ay basag at hindi umabot sa kanyang mga mata. "Papa?" Isang halos hindi marinig na bulong ang kumawala sa mga labi ni Rose. Narinig siya ni Daniel at sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang hilahin palabas ng pinto, nakita ni Rose na may ginawa ang kanyang ama. Bahagya itong natisod at mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang maliit at nakatuping papel ang sinadya nitong nahulog sa sahig. Malapit sa may pintuan, isang kilos na napakabilis, halos hindi mahahalata. Pagkatapos, wala na siya. Narinig na lang ni Rose ang pagsara ng pinto, ang mga yabag na papalayo, at ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik, napakalamig. Dahan-dahang lumabas si Rose mula sa kanyang kwarto. Ang mga anino ay hindi na sumasayaw. Ang sala ay tila isang malaking, madilim na kuweba.
Nilapitan niya ang lugar kung saan huling tumayo ang kanyang papa. Doon, sa sahig, naroon ang maliit na piraso ng papel. Nanginginig niyang dinampot ito. Binuksan niya. Isang salita lang ang nakasulat. Isang pangalan. Richard. Malamig ang bakal na higaan, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ni Daniel. Nakaupo siya sa isang sulok ng siksikang selda. Ang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ang amoy ng pawis, ihi, at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa hangin. Sumisiksik sa kanyang ilong at lalamunan. Sa paligid niya, iba't ibang mukha ang nakikita niya. Mga mukhang matitigas, mga mukhang pagod, mga mukhang sumuko na sa buhay. Ilang araw na ba siya dito? 3, 4? Nawalan na siya ng bilang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling tingin ni Rose bago siya kinaladkad ng mga pulis. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Napapikit si Daniel. Pilit na nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Paano nangyari ito? Bumalik ang kanyang isipan sa araw na yon. Ang araw na nagbago ang lahat. Si Richard Stone, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang ninong ni Rose, ang taong kasama niyang umiyak nung ilibing ang kanyang asawa. Pare, kailangan ko ng tulong mo, ang sabi ni Richard noon. Mga 1 linggo bago ang lahat ng ito. Nasa opisina sila at mukhang balisa si Richard. Panay ang punas ng pawis sa noo kahit naka-aircon naman ang kwarto. May emergency lang sa cash flow. Isang malaking deal ang papasok. Pero kailangan nating maglabas ng pera ngayon para ma-secure yon. Babalik din agad, promise. At dahil nagtiwala siya, dahil utang niya ang buhay niya kay Richard noong panahong naghihingalo ang kanyang asawa, at ito ang nag-abot ng tulong pinansyal, pumayag siya. Pinirmahan niya ang mga dokumento nang hindi na masyadong binasa ang tanga-tanga niya. Ngayon, ang kaibigang yon ang nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Mr. Parker, nag-angat ng tingin si Daniel. Isang gwardiya ang nakatayo sa labas ng rehas. May kasamang isang lalaking nakasuot ng murang Amerikana. Bitbit ang isang lumang briefcase. At Johnny Reyes, pakilala ng lalaki, pagkapasok nila sa maliit na kwartong bisitaan. Wala itong inabot na kamay. Umupo agad ito at binuksan ang kanyang briefcase ni hindi tumitingin sa mata ni Daniel. Ako ang itinalaga ng korte na maging abogado mo. Attorney, inosente ako. Agad na sabi ni Daniel, ang boses ay paos at desperado. Hindi ko ninakaw ang perang yun. Si Richard Stone, siya ang may gawa nito. Ginamit niya ako. Bumuntong hininga si Attorney ni Reyes, parang pagod na sa naririnig niya. Mr. Parker, lahat ng nandito, sinasabing inosente sila. Ang problema, ang ebidensya laban sa iyo ay mabigat. May mga dokumento, may pirma mo. Ang pera, nawawala. At ikaw ang huling may hawak ng autorisasyon. Pero niloko niya ako. Giit ni Daniel hinampas ang lamesa. Peke ang mga dokumentong yun. O kaya pinapirma niya ako sa iba. Tinitigan siya ni Attorney Reyes ng matagal. Walang awa sa mga mata nito. Puro lang pagod at realidad. Look Daniel, magiging prangka ako sa'yo. Mahirap paniwalaan ang kwento mo kung wala kang matibay na pruweba. Ang kalaban mo, isang respetadong negosyante. Ikaw, isang empleyado na biglang nagkapera di umano. Wala akong pera. Hindi yan ang sasabihin ng prosekusyon. Malamig na sagot ng abogado. Ang payo ko sa'yo, mag-plead guilty ka na lang. Baka maibaba natin ang sentensya. Kaysa lumaban tayo sa korte at matalo, mas matagal kang makukulong. Plead guilty? Aminin ang kasalanang hindi niya ginawa? Para na rin niyang sinira ang pangalan na iiwan niya kay Rose. Hindi. Mariing sabi ni Daniel kahit nanginginig ang kanyang buo katawan.
Hindi ako aamin sa hindi ko ginawa. Para sa anak ko, hindi pwedeng lumaki siyang ang kilala niyang ama ay isang magnanakaw. Tumayo si Attorney Reyes, isinara ang kanyang briefcase. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Mr. Parker. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang katotohanan. Kailangan mo ng patunay. At sa ngayon, wala ka noon. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon ulit ang abogado. Baka sa huli, Mr. Parker, ang katigasan ng ulo mo ang lalong magpapahamak sa'yo. At sa anak mo, isipin mo yan. Naiwan si Daniel sa malamig na silid. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang dibdib. Ang anak niya, si Rose. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya ngayon? Sino ang nag-aalaga sa kanya? Napayuko si Daniel at sa unang pagkakataon, mula nang makulong siya, humagulgol siya nang walang pigil. Ang bawat hikbi ay puno ng sakit ng isang amang nawalan ng kakayahang protektahan ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Ang bahay ng kanyang tita Elena ay malinis at laging amoy Lunes, ang amoy ng floor wax at bagong labang damit. Mabait ang kanyang tiyahin, laging may ngiti sa labi, pero ang mga mata nito ay laging may bakas ng awa tuwing titingin sa kanya. Kumain ka pa, Rose, sabi nito. Inilalapit ang plato ng kanin. Kailangan mong magpalakas. Tumangulang si Rose at sumubo ng isang kutsarang halos wala namang lasa. Ito na ang buhay niya sa loob ng halos isang linggo. Isang buhay na hindi kanya, isang kwartong hindi kanya, isang pamilyang hindi buo. Sa gabi, naririnig niya ang mga bulungan mula sa sala. Ang boses ng kanyang tita Elena at Tito Ben, pilit na hinihinaan, pero sapat lang para marinig niya ang mga salitang tumatagos sa kanyang puso. Kawawang bata. Hindi ko akalain na magagawa yon ni Daniel. Paano na ang kinabukasan niya? Sa bawat salitang naririnig niya, lalong tumitigas ang isang bagay sa loob ni Rose. Hindi nila kilala ang papa niya. Hindi magnanakaw ang papa niya. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame, pilit niyang inaalala ang huling masayang araw nila, bago ang mga sirena, bago ang posas. Nag-uusap sila tungkol sa grades niya. Medyo bumaba ang math niya. Kinakabahan siyang sabihin iyon sa papa niya dahil may parent-teacher conference kinabukasan. Parent-teacher conference. Napabalikwas ng bangon si Rose, ang puso niya ay biglang bumilis. Pero ngayon, hindi dahil sa takot, dahil sa pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kalendaryo. Ang araw na hinuli ang papa niya, Biyernes, ang araw din ng conference, naalala niya lahat. Umuwi ang papa niya galing opisina, nagmamadali. Rose, may late na ako sa meeting ninyo ni Mrs. Santos, sabi nito. 3:00 ng hapon yon. At naalala niya, 5:00 na nakauwi ang papa niya. Medyo iritado dahil ang haba daw ng pinag-usapan nila ng teacher niya. Ang sabi sa balita, ang pera ay kinuha sa bangko bandang 4:00 ng hapon. Paano makukuha ng papa niya ang pera kung kasama niya si Mrs. Santos sa school? May pruweba, bulong ni Rose sa sarili. May patunay siya. Pero paano niya ito mapapatunayan? Kinabukasan, habang nasa eskwela ang lahat, alam na ni Rose ang gagawin niya. Hindi siya pumasok. Dumiretso siya sa dati nilang bahay. Nakakalat pa rin ang dilaw na police line, do not cross tape sa gate, parang isang malaking sugat. Pero alam niya ang pasikot-sikot sa sarili niyang pamamahay. Sa likod bahay may bintana sa kusina na medyo sira ang lock. Maliit lang ang siwang, pero sapat na para sa isang 11 anyos na bata. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ang bintana,
at nakapasok siya sa loob. Madilim at maalinsangan sa loob. Ang mga gamit nila ay nababalutan ng alikabok at kalungkutan. Para siyang multo sa sarili niyang tahanan. Dumiretso siya sa maliit na office ng kanyang ama. Nagkalat ang mga papel sa mesa. Saan kaya yun inilagay ng papa niya? Saan? Binuksan niya ang mga drawer. Wala. Tiningnan niya ang mga folder. Wala rin. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Paano kung itinapon na pala? Paano kung nawala? Napaupo siya sa upuan ng kanyang papa. Napatingin siya sa bookshelf na puno ng makakapal na libro tungkol sa negosyo. At bigla, naalala niya ang isang ugali ng ama. Madalas nitong gamiting bookmark ang kahit anong papel na hawak nito. Napatayo siya at isa-isang kinuha ang mga libro. Mabilis na binubuklat. Sa ika-5 libro, isang makapal na libro na may titulong Principles of Accounting. May nahulog na isang maliit na katuping papel. Ang papel na galing sa eskwelahan niya. Parent-Teacher Conference Attendance Slip. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ama, Daniel Parker. Ang pangalan ng guro, Mrs. Elena Santos ang petsa, at ang oras ng pag-uusap nila, 3:15 p.m., 4:45 p.m. May pirma ni Mrs. Santos sa ibaba. Ito na yon, ang katibayan. Niyakap ni Rose ang papel sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng tagumpay ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ngayon, maniniwala na sila sa kanya. Mailalabas na niya ang papa niya. Akmang tatalikod na siya para umalis nang bigla siyang natigilan. Isang tunog mula sa labas. Isang kaluskos ng mga tuyong dahon na sinundan ng tunog ng isang maliit na sangang na bali. Isang yabag. May tao sa labas ng bintana ng office. Nanigas si Rose Hubal sa kanyang kinatatayuan. Ang papel ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang pag-asa ay biglang nabalutan ng matinding takot. Hindi siya nag-iisa. Nanigas si Rose sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang hawak niyang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang kamay. Sino yun? Pulis? O mas malala pa? Sa isang mabilis na pag-iisip, yumuko siya at nagtago sa ilalim ng mabigat na lamesa ng kanyang ama. Sinilip niya ang bintana mula sa maliit na siwang sa pagitan ng sahig at ng kurtina. Nakita niya ang anino ng isang lalaki. Matangkad at malapad ang balikat. Dahan-dahang naglalakad palayo sa bakuran hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim. Hindi niya nakilala kung sino iyon. Ang alam lang niya, kailangan na niyang umalis. Mabilis ngunit maingat siyang gumapang palabas. Isinara ang bintana ng kusina at tumakbo sa mga madidilim na eskinita. Hindi siya umuwi sa bahay ng kanyang tita Elena. Alam niyang hindi siya paniniwalaan doon. May isa lang siyang taong kailangang puntahan. Ang building kung saan naroon ang opisina ni Attorney Reyes ay luma at amoy papel. Ang sekretarya sa labas ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila nagtataka kung anong ginagawa ng isang batang gusgusin doon. May appointment ka ba, Ineng? Tanong nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa computer. Kailangan ko pong makausap si Attorney Reyes, sabi ni Rose. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Tungkol po ito kay Daniel Parker. Narinig yata ng abogado ang pangalan. Isang pinto ang bumukas at sumilip si Attorney Reyes. Ang mukha ay mas pagod pa kaysa sa huli nilang pagkikita. Ikaw yung anak, di ba? Sabi nito. Bumuntong hininga. Pumasok ka. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Ang opisina nito ay siksikan. Puno ng mga tambak ng folder. Umupo si Rosie sa upuang nasa tapat ng lamesa nito. Ibinaba ni Attorney Reyes ang kanyang salamin at minasahe ang kanyang mga mata. Ano ang kailangan mo, bata? Busy ako. Hindi nagsalita si Rose. Inilabas niya ang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilatag sa ibabaw ng lamesa. Ang papa ko po ay nasa parent-teacher conference noong oras na kinuha ang pera sa bangko.
Sabi niya, malinaw at direkta. Ito po ang patunay. May pirma po ang teacher ko dyan. Kinuha ni Attorney Reyes ang papel. Sinulyapan lang ito at pagkatapos ay ibinalik sa lamesa. Attendance slip? Rose, alam kong gusto mong tulungan ng tatay mo pero hindi ito sapat. Madali lang itong questionin sa korte. Pero totoo po yan. Git ni Rose. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga mata. Tawagan niyo po si Mrs. Santos. Siya ang magpapatunay. Wala tayong oras para dyan, sabi ng abogado. Kinuha ang telepono at tila may tatawagan na. Rose, umuwi ka na. Hayaan mo na sa amin to. Hindi. Natigilan si Attorney Reyes. Napatingin siya sa bata. Si Rose ay nakatayo na. Ang maliliit niyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng luha, ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi niyo po naiintindihan, sabi niya. Nanginginig ang boses, ngunit buo. Ang papa ko po, hindi siya magnanakaw. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya sisirain ang buhay namin para lang sa pera. Kaya kung ayaw niyong tulungan siya, ako po mismo ang maghahanap ng paraan. Katahimikan. Ibinaba ni Attorney Reyes ang telepono. Tinitigan niya si Rose ng matagal na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi isang bata, kundi isang mandirigma. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na Parker D. Binuklat niya ito at inilabas ang isang dokumento. Isang kopya ng withdrawal slip. Tingnan mo to, Rose, sabi niya. Ang boses ay manihis ay mas malumanay na ngayon. Ito ang pinakamabigat na ebidensya laban sa kanya. Ang pirma niya. Itinuro niya ang pirma sa ibaba. Daniel Parker. Tinitigan ito ni Rose. Pamilyar, pero may mali. May kakaiba. Hindi po yan pirma ng papa, sabi niya kaagad. Kumunot ang noo ng abogado. Anong ibig mong sabihin? Halos perpekto ang pagkakatulad sa mga pirma niya sa ibang dokumento. Hindi po. Pagpipilit ni Rose, lumapit siya para tingnang mabuti. Tingnan niyo po yung letrang P sa Parker. Ang papa po, kapag sinusulat niya yan, laging may maliit na pa-curl sa dulo. Parang buntot. Dito po, diretso lang. Kinuha ni Attorney Reyes ang iba pang dokumento na may pirma ni Daniel. Ikinumpara niya ilang sandali siyang hindi kumibo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Tama ang bata. Isang napakaliit na detalye, isang bagay na tanging isang taong sobrang lapit lang ang makakapansin. Ang lahat ng tunay na pirma ni Daniel ay may maliit na buntot sa letrang P. Ang pirma sa withdrawal slip, wala. Tumingin si Attorney Reyes kay Rose. Ngayon ay may halong paghanga at respeto sa kanyang mga mata. Okay, Rose, sabi niya. Ipapacheck ko to sa isang handwriting expert ngayon din. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rose. Sa wakas, may naniwala na sa kanya. Nagpasalamat siya at lumabas ng opisina. Ang puso niya ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Habang naglalakad siya palabas ng gusali at tatawid na sa kalsada, isang itim at makintab na kotse ang napansin niyang nakaparada sa tapat. Sa loob, sa driver's seat, nakaupo ang isang pamilyar na lalaki. Si Tito Richard niya, ang ninong niya. Nakatitig ito ng diretso sa kanya. At pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti. Hindi iyon ang ngiting laging ibinibigay nito sa kanya kapag Pasko. Ito ay malamig, walang buhay, at puno ng isang babala na nagpakilabot sa buong katawan ni Rose. Nasaan na ang pera ko, Richard? Ang boses sa kabilang linya ay garalgal at walang pasensya. Parang tunog ng papel de liha sa kalawangin na bakal. Napahigpit ang hawak ni Richard Stone sa manibela
ng kanyang mamahaling kotse. Pinapanood niya mula sa kabilang kalsada ang paglabas ni Rose sa gusali. Ang liit na bata, pero ang laki ng problemang dala. Bigyan mo pa ako ng konting panahon, boss. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses, kahit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Nasa proseso na, malapit na. Anong malapit na? 1 linggo na yang malapit na mo. Sigaw ng kausap. Alam mo ang patakaran ko, Richard. Kapag hindi ka nagbayad sa Biyernes, yung porselana mong mga daliri ang sisingilin ko, isa-isa. Click! Ibinaba na ng kausap ang telepono. Napasuntok si Richard sa manibela. Bwist! Lahat ng ito ay kasalanan ni Daniel. Kung hindi lang ito naging masyadong mabait, masyadong marangal, hindi sana sila aabot sa ganito. Palaging si Daniel ang bida. Si Daniel ang may masayang pamilya. Si Daniel, kahit namatayan ng asawa, ay mayroong Rose, isang anak na gagawin ng lahat para sa kanya. Samantalang siya, mag-isa, lubog sa utang dahil sa ilang maling desisyon sa sugal. Nakita niyang nagsimulang maglakad si Rose pawi. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang madilim at mapanganib na ideya. Sinundan niya ito. Pinatakbo niya ang kotse sa pinakamabagal na tulin. Mga ilang metro ang layo sa likuran ng bata. Nakikita niya ang paggalaw ng maliit nitong backpack sa bawat hakbang. Isang inosenteng bata na sumisira sa kanyang perpektong plano. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang takutin ang bata. Hindi pwedeng saktan, masyadong delikado. Pero kailangan niyang iparamdam dito na may masamang mangyayari kapag nagpatuloy pa ito. Biglang lumingon si Rose. Tila may naramdaman. Mabilis na ipinihit ni Richard ang manibela at lumiko sa isang eskinita. Ang puso niya'y kumakabog. Muntik na. Kinagabihan, ginawa niya ang kanyang plano. Alam niyang wala ng tao sa bahay nila Daniel. Alam din niya kung nasaan ang paboritong manika ni Rose. Isang luma at medyo kupas ng manika na may asul na bestida. Palagi iyong nakaupo sa ibabaw ng kama ng bata. Nang dumilim na, pumarada siya ilang kanto mula sa bahay. Nagsuot siya ng itim na hoodie at guants. Mabilis niyang tinahak ang likod bahay at sinira ang lock ng bintana sa kusina. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng bahay ni Daniel ay sumalubong sa kanya. Amoy ng pamilya. Amoy ng isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Umakyat siya sa kwarto ni Rose. Doon, sa ibabaw ng kama, nakaupo ang manika. Ang mga mata nitong gawa sa butones ay tila nakatitig sa kanya ng huhusga. Kinuha niya ito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bahay ng kapatid ni Daniel kung saan niya alam na nakatira pansamantala si Rose. Maingat siyang gumapang sa madilim na hardin, patungo sa harap ng pinto. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na box cutter. Sa malamig na liwanag ng buwan, itinaas niya ang manika. At sa pisngi nitong gawa sa plastik, gumawa siya ng isang maliit, malinis na hiwa. Isang mensahe. Maingat niyang inilapag ang manikang may sugat sa may paanan ng pinto, kung saan siguradong makikita ito ni Rose sa umaga. Pagkatapos, mabilis at tahimik siyang naglakad pabalik sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho papalayo, kinuha niya ang isang burner phone mula sa glove compartment. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mababait na bata ay hindi nakikialam sa usapan ng matatanda. Pinindot niya ang send. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung gaano kakatapang na ngayon, Rose Parker. Bulong niya sa sarili. Ang unang nakakita sa manika ay ang kanyang tita Elena. Isang matinis na sigaw ang gumising kay Rose, kasabay ng tunog ng nabasag na tasa. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang tiyahin na nakaturo sa pinto, nanginginig at namumutla. At sa sahig, naroon ang kanyang manikang si Bella, na dapat ay nasa dati nilang bahay.
at may hiwa ito sa pisngi. Kasabay noon, nag-vibrate ang cellphone na ipinahiram sa kanya ng tiyahin. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Ang mababait na bata ay hindi nakikialam sa usapan ng matatanda. Nanlamig ang buong katawan ni Rose. Hindi ito aksidente, hindi ito biro. Sinasadya ito. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kumot at isipin na isa lang itong masamang panaginip. Pero nang maalala niya ang mukha ng kanyang papa sa likod ng rehas, ang takot ay biglang napalitan ng galit. Hindi siya magpapatalo. Kung sino man ang gumawa nito, gusto siyang patigilin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. "Tita, okay lang po ako," sabi niya sa nanginginig pa ring tiyahin. Kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig din. Baka po may nag-trip lang. Hindi niya sinabi ang tungkol sa text message. Ayaw na niyang mas lalo pang mag-alala ang mga ito. Nang araw na yon, pagkatapos magpanggap na pumasok sa eskwela, muli siyang nagtungo sa opisina ni Attorney Reyes. Ikinuwento niya ang lahat. Ang anino sa labas ng kanilang bahay, ang malamig na ngiti ni Richard Stone, ang manika at ang text message. Kitang-kita sa mukha ni Attorney Reyes ang pag-aalala. "Rose, delikado na to," sabi nito. Ang boses ay seryoso. Hindi na to biro. Si Richard Stone ay desperado. "Kaya nga po kailangan nating magmadali," sabi ni Rose. "Alam ko po na may tinatago pa siya. Siguro nasa computer ni Papa." Napaisip ang abogado. Ang laptop ng tatay mo ay nasa kustodya ng pulis bilang ebidensya. Pero pwede akong gumawa ng motion sa korte para makuha natin yun. Lalo na't may bagong anggulo na tayong tinitingnan. Tumagal ng 2 araw bago naaprubahan ang mosyon. 2 araw na halos hindi makatulog si Rose, laging napapatingin sa kanyang likuran. Laging kinakabahan sa bawat tunog na naririnig. Nang sa wakas ay nasa kanila na ang laptop, magkasama sila ni Attorney Reyes sa opisina nito, nakatutok sa screen. Binuksan nila ang email account ni Daniel. Daan-daan. Marahil libu-libong email ang bumungad sa kanila. Karamihan ay tungkol sa trabaho, mga invoice, mga report. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap, halos sumuko na si Rose. "Teka," sabi ni Attorney Reyes, itinuturo ang isang email. "Ano to?" Ang email ay galing kay Richard Stone. Ang subject, "Ang plano natin." Ang katawan ng email ay maikli lang. "Dan, eto na yung pinag-usapan natin. Kailangan na nating ilipat ang malaking halaga para sa bagong investment. Pakipirmahan na lang yung mga papeles na iiwan ko sa mesa mo. Confidential to, pare. Tayo lang ang nakakaalam." "Ito na nga," sabi ni Rose. "Sandali," sabi ni Attorney Reyes, kumunot ang noo. "May mali. Tignan mo to." Itinuro niya ang detalye ng email. Ang email na to ay nai-forward. Hindi ito orihinal na sinulat ni Richard para sa tatay mo. Galing ito sa ibang email address. Pinindot niya ang show original at lumabas ang isang mahabang listahan ng computer codes. Pero sa gitna ng mga yon, may isang email address na kakaiba. Isang email address na hindi pamilyar. "Ano po ibig sabihin yan?" tanong ni Rose. Ibig sabihin, may iba pang kasabwat si Richard. O kaya, may itinatago siya. Bulong ng abogado, mabilis na nag-iisip. Tiningnan niya ang lahat ng folders sa email. Inbox, sent, drafts. Hanggang sa napunta ang cursor niya sa isang folder. Ang folder na trash. Minsan, sabi ni Attorney Reyes, ang mga bagay na gusto nating itago, akala natin sapat ng burahin. Binuksan niya ang trash. Puno ito ng mga lumang email, mga spam, mga newsletter. Pero sa pinakababa, may isang email na mukhang kakaiba. Ang nagpadala ay si Richard, pero ang tatanggap ay blanco. Isang draft na binura.
Ang subject, bayad utang. Nanginig ang kamay ni Attorney Reyes nang buksan niya ito. Pero walang laman. Isang blankong mensahe. Wala, sabi ni Rose. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting nawawala. Baka hindi, sagot ng abogado. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Tiningnan niya ang petsa kung kailan ito binura. Isang araw bago mahuli si Daniel. May mga file na permanently deleted. Paliwanag ni Attorney Reyes, ang boses ay biglang naging determinado. Pero sa teknolohiya ngayon, walang permanenteng nawawala. May kilala akong tech expert. Mahal maningil, pero magaling. Baka kaya niyang ibalik kung ano man ang laman nito. Tumingin siya kay Rose. Pero bago ko gawin yan, kailangan kong malaman. Sigurado ka ba dito, Rose? Kapag ginawa natin to, wala nang atrasan. Tumango si Rose. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Opo, attorney. Wala na pong atrasan. Sa loob ng kanyang selda, ang tanging kalendaryo ni Daniel ay ang pagbabago ng liwanag mula sa maliit at mataas na bintana. Umaga, tanghali, gabi. Paulit-ulit na cycle ng pagkainip at pag-aalala. Minsan, sinusubukan niyang isipin kung ano ang ginagawa ni Rose. Kumain na kaya ito? Nakagawa na ba ng assignment? May nang-aaway ba sa kanya sa eskwela? Ang bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang paalala ng kanyang kawalan ng silbi bilang isang ama. Isang araw, bumukas ang rehas. Hindi oras ng pagkain, hindi oras ng paglabas sa patio. Parker, may bisita ka. Ang mukha ni Attorney Reyes na sumalubong sa kanya sa visiting area ay kakaiba. Hindi na ito ang mukhang pagod at walang pakialam na una niyang nakilala. Ngayon, ang mga mata nito ay may kislap. Isang kislap ng isang mangangasong nakaamoy ng dugo. Attorney? Bati ni Daniel. Umupo siya ng mabigat. May balita po ba? Hindi sumagot si Attorney Reyes. Sa halip inilabas nito ang isang folder. Kinuha nito ang mga litrato ni Rose, ang mga school pictures nito mula kindergarten hanggang grade 5. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Ang anak mo. Simula ng abogado, ang boses ay puno ng paghanga. Daniel, ang anak mo ay isang henyo at napakatapang. Ikinuwento ni Attorney Reyes ang lahat. Ang paghahanap ni Rose ng attendance slip, ang pagtuklas nito sa pekeng pirma, ang pananakot na ginawa sa kanya. At ang huli, ang email na nahanap nila. Nakinig si Daniel. Ang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha at takot. Ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang Rose, ay lumalaban sa isang laban na dapat ay sa kanya. Nasaan po siya? Ligtas po ba siya? Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Daniel. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Nasa mabuting kalagayan siya. Ipinatira ko muna sa pamilya ko para masigurong walang makakalapit sa kanya. Sagot ng abogado. Daniel, makinig ka. Ang anak mo ang nagbigay sa atin ng armas para lumaban. Kasabay noon, tumunog ang cellphone ni Attorney Reyes. Isang email ang dumating. Binuksan niya ito at habang binabasa, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan, attorney? Tanong ni Daniel, hindi mapakali. Tumingin sa kanya ang abogado, ang muka ay hindi maipinta. Galing sa tech expert ko, na-recover niya ang deleted email. Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Daniel, hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng 50,000. Itinapat niya ang screen ng telepono kay Daniel. Nakasulat doon ang na-recover na email. Isang draft na hindi na ipadala. Galing kay Richard at para sana sa isang taong may pangalang Boss Sharky. Ang nilalaman, Boss Sharky, heto na ang plano. Ipapahamak ko si Daniel Parker sa kasong pagnanakaw. Kapag nakulong na siya, idedeklara kong bankrupt ang kumpanya. Makukuha natin ang insurance money at yun ang ipambabayad ko sa lahat ng utang ko sa'yo
pati na ang interes. Perpekto ang lahat. Walang makakahalata. Paulit-ulit na binasa ni Daniel ang mga salita. Insurance money, bankrupt, ipahamak. Ang buong akala niya, kasakiman lang sa 50,000 ang dahilan. Pero hindi. Mas malalim, mas madilim, mas masahol pa. Ginamit siya. Inialay na parang isang tupa para pagtakpan ang mas malaking kasalanan. Ang pagkakaibigan nila, ang mga taon ng pagsasama, ang pagiging kumpare. Lahat ay kasinungalingan. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Daniel. Pinapawi ang lahat ng bakas, ng pagkatakot at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya sa mga nagdaang linggo. Ngayon, naiintindihan na niya. Tumingin siya kay Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ilabas niyo ako dito, attorney," sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. Harapin natin ang demonyong yan sa korte. Pero bago pa man makasagot ang abogado, isang gwardiya ang biglang pumasok sa silid. "Reyes, may emergency call para sa'yo galing sa opisina mo. May bagong motion daw na isinampa ang kampo ni Stone." Napakunot ang noo ni Attorney Reyes. Kinuha niya ang telepono. Habang nakikinig, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kumpiyansa patungo sa pagkabigla. At pagkatapos ay sa galit. "Ano?" Sigaw niya sa telepono. "Hindi maaari yan." Pagkababa niya ng tawag, napasuntok siya sa mesa. "Anong nangyari?" tanong ni Daniel. Tumingin sa kanya si Attorney Reyes. Ang mukha ay puno ng frustrasyon. Ang tuso ng hayop na si Richard. Nag-file siya ng mosyon. May bago daw silang ebidensya. Anong ebidensya? May testigo raw sila. Isang testigo na magpapatunay na ikaw, Daniel. Huminto ang abogado. Tila nahihirapang sabihin na ikaw ay lulong sa sugal at baon sa utang. At ang pagnanakaw na ito ay paraan mo para makabayad. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Rose. Nakatira siya pansamantala sa bahay ni Attorney Reyes. Isang maliit ngunit maayos na bahay na puno ng mga libro. Doon niya nalaman ang lahat mula sa abogado. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Rose. Ang mga kamay ay nakakuyom. Kailanman ay hindi nagsugal ang papa ko. Ang pera niya, laging sa akin at sa bahay lang napupunta. Alam ko, Rose. Alam ko. Sabi ni Attorney Reyes, umupo sa tabi niya. Ang mukha ng abogado ay seryoso. Pero napakatuso ng ginawa ni Richard. Nagtanim siya ng ebidensya. May mga pekeng email na ipinapakita na nag-uusap daw kayo ng tatay mo tungkol sa pagkatalo niya. At ang testigo, isang kilalang sugarol na binayaran para magsinungaling. Pero peke po lahat yun. Pero sa mata ng korte, salita laban sa salita. Ebidensya laban sa ebidensya. Malungkot na paliwanag ng abogado. Ang pinakamasama, ang na-recover nating email tungkol sa insurance fraud, pwedeng hindi tanggapin ng korte. Sasabihin ng abogado ni Richard na yan ay fruit of the poisonous tree. Ebidensyang nakuha sa ilegal na paraan dahil hindi kasama sa orihinal na search warrant. Parang gumuho ang mundo ni Rose. Lahat ng pinaghirapan niya, ang paglusob niya sa sarili nilang bahay, ang takot na naramdaman niya, ang paghahanap ng mga piraso ng katotohanan. Para saan pa? Kung sa huli, isang bayarang sinungaling lang din pala ang sisira sa lahat. Pinanood niya sa TV ang balita. Naroon ang mukha ng abogado ni Richard, isang matabang lalaki na may makapal na ngiti. Ang kliyente ko ay biktima dito. Ang tunay na salarin ay si Daniel Parker, isang taong may problemang personal, isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang bisyo. Bawat salita ay parang lason na tumatagos sa balat niya. Pagkatapos ng balita, pumasok siya sa kwartong ipinahiram sa kanya.
Umupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang attendance slip, ang unang ebidensyang nahanap niya. Lukot na ito at halos mapunit na, pero ito ang nagsimula ng lahat. Ang pag-asa na naramdaman niya noon ay parang isang malayong alaala na lang. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang 11 anyos na bata. Ano nga bang magagawa niya laban sa mga matatandang kayang-kayang baluktutin ang katotohanan? Siguro tama sila. Siguro talo na sila. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. At pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak. Sinundan ng isa pa, hanggang sa humahagulgol na siya ng tahimik. Umiyak siya para sa kanyang ama na nag-iisa sa kulungan. Umiyak siya para sa kanilang nasirang pangalan. Umiyak siya para sa sarili niya. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging talunan. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Pumasok ang asawa ni Attorney Reyes, isang mabait na ginang na may dalang isang baso ng gatas. Ngumiti ito sa kanya ng malumanay. "Huwag kang mag-alala, Rose," sabi nito. Iniabot ang gatas. Mananalo ang mabuti. Pero sa pandinig ni Rose, ang mga salitang yon ay parang isang kwentong pambata na matagal na niyang hindi pinaniniwalaan. Maya-maya, ang tiyahin niyang si Elena ang dumating para dalawin siya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at awa. Umupo ito sa tabi niya sa kama. "Rose, anak," mahinang sabi nito. "Narinig ko ang balita. Mahirap tanggapin pero baka kailangan na nating maging handa sa lahat. Baka dapat tanggapin na lang natin ang katotohanan, anak." Ang mga salitang iyon, tanggapin ang katotohanan. Ang ibig sabihin ba noon ay sumuko na? Ang ibig sabihin ba noon ay hayaan na lang nilang manalo ang kasamaan? Tumingin si Rose sa kanyang tiyahin. Ang mga luha ay tumigil na sa pagpatak. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na bagay. Napayuko siya. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang kandungan. Talo na nga ba sila? Pero sa gitna ng kadiliman sa kanyang puso, may isang maliit na kislap na hindi pa namamatay. Ang alaala ng huling ngiti ng kanyang ama. Ang pilit na ngiti na nagsasabing, magiging okay ang lahat. Ang ngiting iyon ang pinanghahawakan niya. At habang nakatingin ang kanyang tiyahin, naghihintay ng kanyang pagsuko, itinaas ni Rose ang kanyang ulo. Ang mga mata niya'y namumugto at pula. Pero sa gitna ng mga iyon, may ningning ng isang apoy na hindi pa napupundi. Hindi pa tapos ang laban. Ang gabi bago ang paglilitis ay ang pinakamahaba sa buhay ni Daniel. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat anino sa kanyang selda ay parang isang halimaw na nagbabadya ng kanyang kabiguan. Alam niya ang tungkol sa bagong testigo, ang mga pekeng ebidensya. Sinabi sa kanya ni Attorney Reyes ang lahat. Ang pag-asa na naramdaman niya noong isang linggo ay parang isang kandilang dahan-dahang nauupos. Paano kung manalo nga si Richard? Paano kung mabulok siya sa kulungang ito para sa isang kasalanang hindi niya ginawa? At si Rose? Paano siya lalaki na ang tatay ay isang kriminal sa mata ng lahat? Ang isiping iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa kaysa sa malamig na sahig at sa mga rehas na bakal. "Parker, may tawag ka." Nagulat si Daniel. Isang tawag sa telepono? Sa ganitong oras, ito na ang huling pagkakataon na papayagan siyang tumawag bago ang pagdinig bukas. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang itim na telepono sa opisina ng gwardiya. "Hello? Papa?" Ang boses ni Rose, mahina at medyo paos, na para bang kagagaling lang sa pag-iyak. Agad na kumirot ang puso ni Daniel. "Prinsesa, kamusta ka?" "Papa, I'm sorry." Nagsimulang humikbi si Rose sa kabilang linya. "Sinubukan ko po ang lahat.
Pero ang sama-sama nila, nagsisinungaling sila. Papa, natatakot po ako. Sa pagkarinig sa hikbi ng kanyang anak, isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob ni Daniel. Ang takot na bumabalot sa kanya, ang pag-aalinlangan, ang awa sa sarili. Lahat ay biglang naglaho, nawala na parang bula. Ang natira ay ang purong pagmamahal ng isang ama. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Kailangan siya ng anak niya. Rose, makinig ka sa akin, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at matatag. Isang katatagan na ikinagulat maging ng sarili niya. Huwag kang mag-sorry. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Ginawa mo ang lahat. Pero matatalo po tayo. Hindi, mariing sabi ni Daniel. Makinig ka anak, ano man ang mangyari bukas. Ano man ang sabihin ng judge. Ano man ang sabihin ng ibang tao. May isang bagay na hindi nila mababago. Ang katotohanan. At alam natin kung ano ang totoo. Huminga siya ng malalim. At alam mo ba ang isa pang bagay na hindi nila kayang kunin sa atin? Ang pagmamahal ko sa iyo at ang pagmamahal mo sa akin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, na kahit anong mangyari, mayroon tayo nito. Tumigil sa pag-iyak si Rose, katahimikan ang namayani sa linya. Rose, pagpapatuloy ni Daniel, ikaw ang bayani ko. Tandaan mo yan. Ikaw ang naging lakas ko nung mga panahong gusto ko nang sumuko. Kaya ngayon, ako naman. Hayaan mo nang si Papa naman ang lumaban bukas para sa'yo. Papa, I love you, prinsesa ko. Higit pa sa buhay ko. Sabi ni Daniel, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagmamahal at determinasyon. I love you too, Papa, sagot ni Rose. Ang boses ay mahina, ngunit buo na. Pagkababa ng telepono, bumalik si Daniel sa kanyang selda na ibang tao na. Hindi na siya ang biktimang naghihintay ng kanyang sentensya. Isa na siyang amang handang harapin ang lahat para sa kanyang anak. Maya-maya lang, dumating si Atty. Reyes, ang mukha ay seryoso. Daniel, nakausap ko si Rose at habang nag-uusap kami, may naisip ako. Umupo ang abogado sa tapat niya. May isang paraan pa, isang huling baraha na pwede nating ilabas. Pero napakadelikado at nakasalalay ang lahat kay Rose. Tumingin si Daniel sa kanyang abogado. Ang mga mata ay matatag. Ano po yon? Huminga ng malalim si Atty. Reyes. Bukas, sa gitna ng paglilitis, ipapatawag ko siya. Si Rose Parker, ipapatawag ko siya bilang testigo. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang katahimikan na puno ng tensyon. Bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakaupo si Rose sa pagitan ng kanyang tita Elena at ng asawa ni Atty. Reyes. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ang lahat. Ang hukom na nakasuot ng itim na roba, ang 12 miyembro ng hurado na may mga seryosong mukha, at ang kanyang papa, si Daniel Parker, na nakaupo sa tabi ni Atty. Reyes, nakasuot ng hiram na Amerikana, mukhang mas payat at mas matanda. Sa kabilang panig, naroon si Richard Stone, nakangisi at kampante sa tabi ng kanyang matabang abogado. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa direksyon nila at ang ngiti nito ay nagbibigay ng kilabot kay Rose. Ang takbo ng paglilitis ay hindi pabor sa kanila. Ang bayarang testigo ni Richard ay umupo sa witness stand at nagsalita nang may buong kumpiyansa, nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa di umano'y pagkalulong ni Daniel sa sugal. Ang mga pekeng email ay ipinakita. Ang abogado ni Richard ay magaling magsalita. Pinipinta ang kanyang ama bilang isang desperadong tao na gagawin ang lahat para sa pera. Si Atty. Reyes ay ginawa ang lahat, pero ang mga kasinungalingan ay tila mas matibay.
Nakita ni Rose ang pag-aalinlangan sa mga mata ng hurado. "The prosecution rests, Your Honor," sabi ng abogado ni Richard. Umupo ito na parang nanalo na sa loto. "Attorney Reyes," sabi ng hukom, "your witness." Tumayo si Attorney Reyes. "The defense calls its final witness to the stand." Huminga siya ng malalim. "We call on Miss Rose Parker." Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Lahat ng mata ay napunta kay Rose. Maging si Richard Stone ay natigilan. Ang kampanteng ng ngiti ay biglang naglaho sa kanyang mukha. Naramdaman ni Rose na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na. Tinapik siya ng asawa ni Attorney Reyes. "Kaya mo yan." Bulong nito. Nanginginig ang mga binti ni Rose habang naglalakad siya patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Nang umupo siya, halos matakpan siya ng malaking upuan at ng mikropono. Tumingin siya sa kanyang ama. Tumango ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsasabing, "Kaya mo yan, prinsesa ko." "Anak, anong pangalan mo?" Malumanay na tanong ni Attorney Reyes. "Rose Parker po." "Ilang taon ka na, Rose?" 11 po." "Rose, kilala mo ba ang akusado? Si Daniel Parker?" Tumingin si Rose sa kanyang ama. "Opo, papa ko po siya." Sa mga sumunod na minuto, ginabayan siya ni Attorney Reyes sa kanyang kwento. Ang gabi ng pag-aresto, ang paghahanap niya sa attendance slip, ang pagtuklas sa pekeng pirma. Kalmado siyang nagsalita, ang boses ay malinaw at totoo. Pagkatapos, ang abogado naman ni Richard ang tumayo. "Cross-examination, Your Honor." Lumapit ito sa kanya, parang isang buwit. "Rose, hindi ba't mahal na mahal mo ang tatay mo?" "Opo." "At gagawin mo ang lahat para sa kanya. Tama? Kahit na ang pagsisinungaling sa korte?" "Objection!" sigaw ni Attorney Reyes. "Sustained," sabi ng hukom. Pero hindi tumigil ang abogado. Sunod-sunod ang kanyang mga tanong. Pilit na ipinipinta si Rose bilang isang batang nag-iimbento ng kwento para iligtas ang kanyang ama. Sinubukan itong guluhin ang isip niya, pero hindi nagpagulo si Rose. Sumagot siya ng may katotohanan. Sa huli, nakita ng abogado ni Richard na hindi siya mananalo. "Wala na akong tanong, Your Honor." "Attorney Reyes, any redirect?" tanong ng hukom. Tumayo si Attorney Reyes. Naglakad siya palapit kay Rose. "Rose," sabi niya, "huling tanong na lang. Huwag mo nang isipin ang mga ebidensya. Huwag mo nang isipin ang mga email o ang mga pirma. Ang gusto kong sabihin mo sa hurado ay ito. Bakit ka naniniwala na inosente ang papa mo?" Huminga ng malalim si Rose. Hindi siya tumingin sa abogado. Hindi siya tumingin sa hukom. Tumingin siya ng diretso sa 12 mukha ng hurado. Kasi po, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting lumalakas. Kasi po ang papa ko. Siya po ang nagturo sa akin kung paano maging matapat. Noong minsan po, may sobrang sukli sa akin sa tindahan. Sabi niya, "Rose, ibalik mo yan. Hindi sa atin yan. Ang pinakamahalagang yaman natin ay ang malinis na pangalan." Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Ang papa ko po, kahit pagod na pagod galing sa trabaho, siya pa rin po ang nagluluto ng hapunan namin. Siya po ang nagbabasa sa akin ng libro bago ako matulog. Noong nagkasakit po ako, hindi po siya natulog ng 3 gabi para lang bantayan ako." Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay tahimik nang umiiyak. Ang isang taong lulong sa sugal, hindi po niya gagawin yun. Ang isang magnanakaw, wala po siyang pakialam sa malinis na pangalan. Ang papa ko po, ang tanging yaman niya ay ako. At hinding-hindi niya po gagawin ang isang bagay na sisira sa aming dalawa. Natapos ang kanyang pagsasalita. Ang buong courtroom ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang hurado,
ay may mga luhang namumuo sa kanilang mga mata. At sa katahimikang yon, isang malakas na tunog ang bumasag. Tigil na yan! Kasinungalingan! Lahat ay napalingon kay Richard Stone. Nakatayo ito, ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Nawala na ang kanyang pagiging kalmado. Wala kang alam. Bata ka. Sigaw niya, tumuturo kay Rose. Ang tatay mo. Siya ang laging maswerte. Siya ang may lahat. Ako? Ako ang naghirap. Ako ang dapat na may-ari ng kumpanyang yun. Akin dapat ang lahat ng yun. Natigilan ng kanyang abogado. Sinubukan siyang paupuin. Richard, tumahimik ka. Pero huli na ang lahat. Sa sobrang galit at pagkabigla sa epekto ng testimonya ni Rose, nasabi na niya ang lahat. Isang hindi direktang pag-amin. Isinilang mula sa inggit at desperasyon. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang hurad, ang hukom. At sa mukha ni Richard, nakita ng lahat ang katotohanan. Isang malakas na pagpukpok ng gavel ang umalingaw-ngaw. Order in the court! Sigaw ng hukom. Pero alam na ng lahat, tapos na ang laban. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang hurado. Tumayo ang lahat. On the charge of theft and fraud against the defendant, Mr. Daniel Parker, sabi ng foreman ng hurado, we, the jury, find the defendant. Huminga ng malalim ang buong silid. Not guilty. Ang mga salitang not guilty ay umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom. Ngunit para kay Daniel, ang tanging narinig niya ay ang iyak ng tagumpay mula kay Rose. Nang alisin ng gwardiya ang huling posa sa kanyang mga kamay, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya. Hindi palayo sa korte, kundi patungo sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Papa! Sinalubong siya ni Rose ng isang mahigpit na yakap. Ibinuhos ni Daniel ang lahat ng kanyang sakit, pasasalamat at pagmamahal sa yakap na yon. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ng kanyang anak na nakakapit sa kanyang likod at sa sandaling iyon, naramdaman niyang buo na ulit siya. Wala nang mga salitang kailangan. Ang kanilang mga luha ng kaligayahan at kaginhawaan ang nagsalita para sa kanila. Sa isang sulok ng courtroom, nakita nilang inaaresto si Richard Stone. Ang dating kampanteng mukha nito ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Nahaharap ito ngayon sa mas mabibigat na kaso. Perjury, insurance fraud at marami pang iba. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na iniwas ni Richard ang tingin. Puno ng kahihiyan at pagkatalo. Lumipas ang ilang araw. Ang kanilang maliit na bahay na dating simbolo ng takot at kalungkutan ay muling napuno ng buhay. Ang amoy ng nilulutong sinangag sa umaga ay pumalit sa amoy ng alikabok at luma. Ang tawa ni Rose ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Bumalik na ang lahat sa normal, pero may nagbago. Isang hapon, habang nag-aayos si Daniel ng mga gamit sa opisina niya, nakita niya ang isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Galing ito sa hukom na humawak ng kanyang kaso. Binuksan niya ito. Dear Mr. Parker, hindi ko karaniwang ginagawa ito. Ngunit ang kaso ninyo ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa lahat ng taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakakita ng isang pagpapakita ng katapangan at pagmamahal na katulad ng ipinakita ng inyong anak. Hindi ang mga abogado o ang mga ebidensya ang nagpanalo sa kasong ito. Ito ay ang hindi matatawarang katotohanan na nagmumula sa puso ng isang batang nagmamahal sa kanyang ama. Pinalaki ninyo siya ng tama. Isa siyang bayani. Alagaan ninyo siya. Napangiti si Daniel, pinupunasan ang luhang pumatak sa papel. Lumabas siya sa kanilang maliit na hardin. Nakita niya si Rose na nakaupo sa duyan, tahimik na nagbabasa ng libro. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanyang buhok. Umupo si Daniel sa tabi niya.
Salamat, Rose. Bulong niya. Tumingin sa kanya si Rose at ngumiti. Para saan po, Papa? Sa lahat, sagot ni Daniel. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa pagiging matapang. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi naman po kita niligtas, Papa, sabi ni Rose. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Binalik ko lang po ang papa ko. Niyakap ni Daniel ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, alam niyang marami pa silang pagdadaanan. Kailangan nilang muling itayo ang kanilang nasirang pangalan at ang kanilang kabuhayan. Pero hindi na siya natatakot. Dahil sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay, natagpuan nila ang isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang kasinungalingan o kasamaan. Ang liwanag ng pagmamahal ng isang pamilya. At sa pagkakataong ito, alam ni Daniel na iyon lang ang tanging yaman na kailangan nila para harapin ang anumang bagong umaga.